Network Entertainment. Spit Manila. Hello and welcome to the last episode of Tawalets with Spit! Hello, ako si Angelica. Ako si Bibay. Ako si Monica. Ako si Cara. And I heard na meron tayong mga collab this episode. Wow, special. Yes. So ito lang yung episode na meron tayong What a special episode. And itong Surprise pa yun. Oo, surprise. Itong mga collab natin ay may background sa improv Buti naman. and music. Oh. And food technology. Oh, science. Science. Person of science. Correct. Galing. At isa din siyang importanteng ehemplo ng mga nangyayari backstage and background. Oh. Backstage and Oo, background. sobrang Oo. crucial and critical ng kanyang role. Pagdating doon. Siguro darating siya mamaya, no? Mga So, hindi pa natin tatawagin. Pwede naman, ah. Pwede naman. Tawagin na Tawagin natin. Sige. Okay. Oo. Oh, tara. Tara. Welcome po natin ang ating collaborator na si... Dun, 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 dun. Juan Luis. Salamat Spit for having me. Thank you. Grabe. What an honor. Matagal na namin hindi ka nakikita. Grabe. Mga Oo nga eh. 15 hours ago. Salamat. Buti na lang available ako. Buti na So, lang. grabe. Heard, sobrang busy mo na. Busy mo na. Kasi ang daming ginagawa sa Spit. Oo, grabe. Mas madalas ka pa nakita yung Spit kaysa sa pamilya. Totoo naman. Pag ganun ba, kinakonsider mo na kami as family? Hindi. Okay. Hindi pala kami magkaibigan. Last episode Trabaho lang. na-establish natin. Trabaho lang. Okay. Last episode ng first season. No, first Yeah. season. Correct. And speaking about collab, Yes. ang topic natin for this episode ay ang collab natin recently with SB19. Oh. That was a big one. So, paano ba yun nangyari? How about i-relive natin ang past at balikan kung paano ba yun, how did it come to be? Come about? Come within. Okay. Come with them. Background and... Come to me. Sige. Ano yung parang day zero of that Day zero. collaboration? Yes, I can share. Nangarap si Viva. Nangarap ako. Mm. Nangarap ako kasi isa sa mga dream collab ko ay to have SB19 in any shape or form, whether content or whether show or ganyan. So, one of the people that we work with, si Joaquin, used to work with them. And sabi niya, gusto mo ba dream big? Parang something, it's just a wild idea. Parang siya parang sabi ko, alam mo, Joaquin, naiisip ko lang yan ngayon. Pero parang nagka-mind meld tayo at today ay tinanong mo ko. Parang ilang araw ko na yun iniisip. Tapos biglang nagsabi siya na, gusto mo to do something with them? Tapos ganun din, in any shape or form. Parang ganun yung pagkasabi niya sa akin. Sabi ko, why not? 'Di ba? Parang edi kung hindi. Kung oo, edi ang swerte natin. Yeah. So, anyway, the stars aligned and alam naman natin kung gaano sila ka-busy kasi napakalaki nilang grupo. Hindi, napakalaki meaning very successful sila at very sought after. And tayo rin, may sarili rin tayong schedule na... Kaya nga, ngayon lang natin naka-collab si Juan Luis. Oo, Yeah, si Juan yeah. Luis. Grabe. Grabe. Oo. Kasi nga, syempre, kailangan ang schedule ay aligned din. And of course, yung kung bagay ba tayong mag-work together. So eventually, Joaquin got in touch with Wanzi, yung management ng SB19, and ayun, nagbunga. So nanganak Question. na nanganak. Yes. Anong nauna?
nangarap ka or lumabas yung Ikaw videos nila at ABC Soap videos nila? Nangarap ako. Kasi matagal na. Okay. Matagal ko Parang nang go-to inisip- song mo nga rin yung go up sa karaoke minsan eh. Diba? Oo, lagi. Oo. So, Ang hirap, no? ang hirap. Oo eh. Kamusta naman ang rap? Diba? Rap line, di ba, na napakabilis. God love. So, matagal ko na yung iniisip, pero parang sabi ko, shucks, imposible yun. Pero libre na naman mangarap. So, nung binounce ni Wax yon yung idea na yun, parang Yeah. sabi ko, bakit ako hindi? Sino ba naman akong hihindi? Ano na to? Lumabas na yung videos Lumabas nila na. Okay. Lumabas So na. parang nagkaroon ng siwang yung door. Kasi yun ang, I think, baka yun yung, if I'm not mistaken, doon na-inspire si Wax na mag-dream big Yeah. for us, yun. Alam mo, share ko lang na yung sister-in-law namin would watch their videos din pala. Tapos, top fan namin ng Spit yun. She has a top fan badge and everything. Hi, Shay! And then, nung nag-show kami sa Aliw, and we didn't tell them na, kasi syempre gusto namin na surprise din for our loved ones na nandun pala yung SB19. So, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, I would watch their videos. Parang I'd watch your videos and I'd watch their videos. So, tuwang-tuwa siya na, ang saya-saya niya nung night na yun na nangyari na nakita niya ikaw yung SB19 with us. Kasi nakita niya na yung video nila, nag-ABC Soap, sila with us. Kasi nakita niya na rin na nagdadrama-drama sila. So, she actually knows yung mga ginagawa nila backstage and background. Correct. Alam and niya. background. Kaya tuwang-tuwa siya nun. So, Ganda. after mo mangarap and after mag-offer ni Joaquin, Yeah, so, siguro a few weeks after, sabi niya, okay, maghanap na tayo ng oras na makapag-meet with their management. So, medyo mahirap yun. I swear, yung pinakamahirap talaga was matching our schedules. So, eventually, nag-meet and then, yung time na yon ang talagang pinlano yun kasi marami nagtanong, bakit yung ginawang secret? Okay, may sagot naman doon kasi split show kasi talaga yon. Split show talaga yon. And, we want also na ma-surprise yung Spit followers, yung Spit audience, and also ma-meet ang sa side naman ng SB19, ma-meet yung audience natin. Yes. Kasi they're very curious kung sino ba yung market natin, sino yung audience natin, and also they are promoting their newest album. At the time, yung latest, the first single, I think, which is Yes. Damn. Yeah. And yung kanilang world tour. So, naka-promotional mindset. naka-promotional Yes. mindset sila. And which is great also for us because gusto rin natin ma-meet. So, kumbaga sa result ng kalalabasan ng collaboration with the boys, kung sinong ma-reach natin. Kasi, hindi rin naman tayo kilala nung audience nila. Yeah. Yun. So, kaya siya secret. Talagang, to be fair, which by now, alam nyo na winworkshop namin sila. At itinuro nila sa amin yung dance steps, yung choreo sa Dam. So, meron kami. Oo. Teka, isa-isang Yes. event tayo. Sige. So, dun muna tayo sa Meeting. finally nakahanap tayo ng common schedule. Schedule. Ikwento Meeting. natin yan sa ating wala ko na listeners. Curious ako kung ano yung na-feel nyo nung na-meet nyo sila. Yung unang meeting. yung unang unang meeting. meeting. So, Doon yes, ako. kasama ko Kasama ka doon. doon. Nakipag-meet tayo sa opisina nila. Siyempre, ang una naming minute ay management pa lang. Hindi namin in-expect na mamimit na namin sila that day. Pero nakikita namin sila dun sa CCTV Correct. nung management kasi Nagre-rehearse. nag-rehearse sila. So parang hard at work, parang pukpukan talaga sa rehearsal. Tapos kami nagmi-meeting, tapos mga nagbatuhan lang ng ideas, etc. etc.
So, nung natapos na yung meeting, tinanong parang, gusto niya sila bisitahin or gusto niya mag-hello? Pa kami, yes. Yes. Sino ba naman tayo Diba? Parang bakit hindi? kami mag-no dito? So yun, ginulo namin yung rehearsal nila for like a good probably 15 minutes Correct. na naalala mo ba? Oo. Diba? So, diba pagpasok natin doon, di pa sila tapos parang, okay, nag-cool down pa lang Oo. sila. Getting ready to also meet us. Tapos ang hindi ko makalimutan, ang unang nagsabi ng thank you, si Pablo din na and si Josh din, sila naman lahat very thankful. Tapos sabi nila, sobrang ganda po ng ginagawa nyo. Parang ganon, ang ganda nitong movement na to na, yung kumbaga kung ano yung improv joy na sinishare nyo sa audience nyo and sa I guess sa mga iba pang tao na nakakasalamuhan din ng improv through spit. Tapos, nalala ko tayo, nagba-back and forth lang tayo ng mga compliments. Kasi binatuhan tayo ng gano'n na parang, gusto tayo, ready na tayo. We're so grateful, thank you din po. So, parang nagkaroon ng matindihang battle. Compliment battle. Battle of the compliments. Naalala ko nung pagpasok natin, so nandun sila sa far end of the room. Tapos nandun tayo sa far other end of the Opposite, room. Wala naman nag-instruct sa atin na, doon kayo sa kabilang dulo, bawal niyo silang lapitan na. Pero I think parang tayo lang, fully knowing na sila ay mga P-pop idols, ay parang, hindi kami nalapit. Dito lang kami. Until sinabi ng management na, guys, okay lang lumapit. Pwede naman. Tapos parang kami, tsaka lang kami. Pero nung una talaga, as in, hello kami. Correct. From across the room. Oo. Totoo Ganun. pala yung feeling na yun. Sobrang surreal na, ay, nangyayari ito. Oo. Parang babalikan mo na lang siya pagkatapos talaga. Nangyari yun. Yun palang surreal na, yung first meeting. Oo. And actually, despite being very talented, they're actually very shy. Yes. Yes. They're very shy. Like us. Like us. Ay, hindi. Nag-guitarist ako eh. Ako lang pala yung shy. Parang ano yung sinabi mo, Kara, pagkatapos nun, paano pa tayo, Paano babalik? Pero yung day, that's already the second day. Hindi pa. Second day, hindi. Yung paano tayo, Unang oo. day, first meeting pa. First Hindi pa niya meeting. sinabi yun. Sa first meeting. Oo, kasi nandun ako nung sinabi niya. Oo. Sa first meeting yan. meeting. And I think, nung finally pinaglapit na tayo sa isa't isa, so nag-shake hands, parang hindi pa nila alam na mag-show tayo together. Parang in their minds, bisita lang. Parang baka may something, baka natimbrehan na sila. Pero yung Wala pang specifics details. of it, wala pang alam. So parang, naalala ko parang tinatry din natin silang ease into it and say na parang madali lang naman itong ginagawa natin. Diba? Hindi naman siya witchcraft or anything. Mas mahirap yung ginagawa nila by a million times. Ginagawa nila. Diba? Sobrang hirap. So after nun, after natin mag-meet, nakapaghanap na tayo ng common date to have like a one Workshop. half-day workshop with them. Workshop exchange. Yes. Ang term, naalala ko yung working terminology natin for it was an energy exchange. Yeah. Na tuturuan natin sila ng something at the same time tuturuan nila tayo. Si Monica ang nag-lead. Yes. So, gumawa ako ng workshop that some of the spit members are already accustomed. Kasi nag-workshop kasi kami noon. By noon, I mean mga 2 months ago. So, dahil nga may schedule pa kami noon. So, ang tawag actually is applied improv. Yeah. So, where you gather all the enabling behaviors of performance improv, yung nakikita nyo sa reels, nakikita nyo sa stage, kung ano yung mga enabling behaviors doon, ilalagay natin sa organizational context. So for this one, ang ginagawa nating working group ay ang SB19 and Spit. So everybody was there. All of Spit, including Happy. Tapos sila, so parang we'll ease into first getting to know each other a little more. So may mga activities yon. And then, bago sumalang sa mga games na nakikita ninyo ginagawa namin, the spelling bee, so sumali sila doon, and we did the interpretative dance poet. So kumbaga, may warm up muna na we'll get to know each other first, and then pag medyo nag-warm up na, maglalaro na ng konting exercise, tas pahirap na siya ng pahirap hanggang sa ikaw na, ganyan. And then we ended with ang energy exchange nila ay
tinuruan nila kami ng dam. Yes. Pero, hindi lang simpleng pagturo. Yeah. Because it turns out that they're actually very talented storytellers. Yes. So, Super. sa bawat isang step ng dam, May kwento. may kwento. Mm-mm. So, ito kasi stressed ka na. Mm. Ganyan. So, and I feel that it helped us kasi wala namang dancer Sa talaga atin. sa amin. Si Thea. Ikaw Kara. lang. Uy, Kara, grabe. Thea Ayun, lang. Kara. That's for, Talagang- next episode. Sa next season. 2. And parang para mas maalala namin yung yung steps nila kasi for them Mm-mm. automatic na dahil sila rin naman doing the choreography and everything, right? But when they parang ni-line by line nila, so para sa amin may kwento yung Mm-mm. ano ba yan, parang Na, stressed ka na. hindi, ang maganda nga doon, dinuktong pa nila doon sa kwento na lumabas nung workshop mo. Yes. Tungkol sa Bani-Bani, na naghahanap. Pechay, Exercise. Kangkong, Kangkong. Bani-Bani, Kangkong, Oo. na game natin, pero ginamit nila yung context ng To- Bani-Bani para maikwento Tapos, yung nung dance steps naikwento nila. na yung dance steps, alam na natin, ibinalik nila sa ikaw. Kasi ginamit natin yung yes, actions yes, na yes. Oo. dance steps para sa Yes. ikaw. Oh, di ba parang, Oo. ito yung stress na yung bunny kasi Oo. walang makain. Tapos parang, kinuha yung mga pagkain, Oo. tapos Tas nag-celebrate, celebrate. di ba? May Oo. ganon. Oo, tama. Yun yung, tama. Tapos, yun nga, naging ikaw Mm. yung dance steps Mm. nila. Yes. And ang ganda rin ng feedback nila when they shared that parang they had so much fun, they felt that pwede silang mag-relax and baka yun yung naging effect sa amin and effect sa maraming tao rin na nakapag-try ng improv na they feel they could really be themselves. So they really felt na nakita naman natin si Ken super like he's sometimes covered pa yung face niya Yeah. pag nagvi-video sila and everything. But there, nag-participate siya fully and yun, na parang tuwang-tuwa sila na because sila rin mismo, they uphold such a high standard for themselves. And Yeah. grabe, nakakakilabot yung commitment nila. So, when they did the workshop with us and parang let your hair down talaga. And Sobra. nakakatuwa na So, sobrang na-enjoy natin ang tagal nung check-out or discussion Oo, sa huli. oo. Na tinatanong pa nila tayo ano yung plano natin for the next 5 years. Wala naman kami masagot. Wala po. No, We do this one day at a time. So, sobrang curious nila, di ba? Kasi nga, I guess yun sila. As Oo. artists, yun yung kanilang training na kailangan nilang mag-envision ng something na dun we work Oo. towards that goal. I guess yung training naman natin as improviser is to be in the moment Yes. and to say yes and to whatever is thrown at you. And what's really fascinating is how fast or how quickly they pick up on yung mga instructions. What happened? Ayan. Limbawa to. Sige lang, hayaan lang Sige daw lang, natin. oo. Okay lang. I-yes and lang natin yan. It was so fascinating how quickly they would understand the instructions and execute whatever no na kailangan sa mga games na parang wow, ito yung nag-comment nga ako, ito siguro yung pinakamabilis kong nakitang na gets ng participant sa particular exercise. Kasi siguro sila rin bilang very committed performers and very talented, very Very in touch, collaborative. very They're very collaborative. So din. very in touch sila sa side nila na yon. So ang dali rin silang makatrabaho. Yes. Kaya, sorry, you wanna, kasi jump na ako dun sa show pero gusto ko. Sabihin ko lang, Beeps, tama. Kasi I remember now, yung feeling ko after that, na sinabi ko talaga din na, shucks, ganito pala. Kapag artist to artist, yung ganong feeling na para, shucks, ganito pala. Kasi parang I think that was the first time we really collaborated with big artists. Like, Right. parang ganon. So yung feeling ko nung nangyayari yun, especially after na parang, shucks, ganito pala yung feeling. Parang we share a language na naiintindihan natin lahat. Kahit magkaiba yung ginagawa natin in terms of like yung sa disiplina ng ating mga format, something like that. Pero yung parang may shared language ka lang as an artist, naiintindihan ko na passion to, but at the same time, may hard work and meron siyang mental demand from you. Yeah. But ang sarap niya kasing
gawin. Dito mo sinabi yung quotable quote Ito mo. na. Naalala mo Ito na. na yun, Ito na grabe. yun. Mm. Oo. Kung sinabi mo Pumarap pagkatapos. talaga ako kay Mon. Ikaw yung una ko nakita mo. Sabi ko, Mon, paano ba to? Paano ba tayo babalik sa mga normal nating buhay? Diba? Diba? Hindi ko rin, iniisip ko pa rin yung araw na yun eh. Tapos ang hirap, sobrang babalik? hirap magbabay. Sobrang after. hirap. Ng workshop day. Oo. As in, nagsasara na yung pinto. Hindi ko alam kung pwede ko ikwento. Kasi si Stel, nasasarahan na siya ng pinto. Pero, magkita tayo ulit Ganun na yung pinto sa face niya, nakaganon na. Tapos nagaganunan pa kami. Para ganyan, nasa airport. ganyan, parang magkita tayo ulit. Tapos talagang nag-on na yung recording nila. Parang kailangan na talaga niyang pumasok sa kabilang Magtatrabaho na sila. Nagtrabaho na sila. Ayaw niyang umalis. Parang yung eksena sa mga train. Yung Totoo, parang yung lovers na maghihiwalay. Ganun. So magkita tayo ulit. Parang kami, naku, malilate ka na sa susunod mo. Susunod nilang schedule. Pero ang tagal ng babay, sobrang Yeah. tagal. Kasi talagang nagklingi na ng Parang dun sa 4 hours na yun ay para tayong naging besties. No. truly. Namimiss ko na nga sila. Oo nga eh. Kailan pa babalik? Wow. Wow. Siguro yung isa ko rin, parang natuwa ako nung nag-energy exchange tayo ay dun ko na-feel na sila ay mga artists who really parang have ownership or take control of what it is they're doing. Parang hindi sila yung mga Nag-yes. parang stereotypical pop star na inutusan lang o kantahin mo Ay, to, yes. meron sinulat na kanta si ganito, kantahin mo, merong mga correct. perform. Parang lahat nung nilalabas nila ay pinag-isipan nila Oo, together. Ultimo lyrics, Grabe. ultimo step ng dance. Yes. Sila nagtutulungan sila mag-choreograph na ang lapit din sa kung paano tayo magtrabaho. Yes. Na lahat tayo ay nag-chip in dun sa Correct. kung ano man at hindi lang tayo essentially puppets, 'di ba? Sa iba ganun parang gawin mo yan, sayawin mo yan. Yeah. O kantahin mo to, wag mo na isipin kung anong ibig sabihin, basta kantahin mo yan. Sinulat yan ni producer ganito, sinulat ni songwriter ganyan. Kantahin mo yan or Correct. sayawin mo yan. Kinoreograph ni teacher ganito. Pero ito ano talaga sila, like in on it, Parang sila yung invested. I guess gumagawa so ng- much so na sila na nga rin yung CEO at Yes. alam mo yun, sila yung may-ari ng kumpanya Oo, na oo. nagmamanage sa kanya. So nakakatuwa na parang merong ganong intersection sa Venn diagram between Spit and F. Wow, Venn diagram. Na ganun, Yes, kasi ganun oo. din tayo eh, di ba? Totoo naman, Parang yes. Hindi tayo mutually exclusive. ano. Hindi tayo Oo. mutually Oo. exclusive. Everything na ginagawa natin ay dinedecide natin na tayo. Like Yes. as the 13 of us really all call the shots at hindi siya yung parang yun nga, merong person behind us na nag-uutos na Yeah. ito next game. Ito, ano. Actually, yun yung na-appreciate ko din. I guess yung sa Venn diagram, pareho tayong storytellers na we Yeah. write our own stories. And I think, isa yun sa strength natin as a nation na tayong mga Pilipino, magaling tayo gumawa ng magkwento, gumawa ng kwento, magsulat ng kwento. So, parang ang saya na may mga groups of artists na ipapakita hanggang saan natin kayang magkwento. Yeah. Yeah. Pinoy pride. Yeah. Pinoy pride. Wow. Sa bunny, karot-karot na ginawang kangkong pa lang, ang lakas na ng, parang, yes, local. Kasi something. i-known natin i-known siya. na. And dahil dyan, yung next meet-up na ay Yung sa show. show. Sa show. Okay. Sige. Hindi nag-ano sila, nag-support Ay, oo, muna nanood sila ng show natin. Nag-support Tama. sila. Hi. Tama. A few days, like a few After. weeks bago mag-actual show, nag-decide yung boys manood ng show namin sa Eastwood. Buti na lang may ticket pa. Buti na lang na nagawa namin ng paraan na mabigyan pa sila ng seats that time. Sa Rep Theater. Sa Eastwood, yes. Nakakatuwa kasi parang, ang galing eh. I mean, I'm sure sobrang busy nila. And yet, nag-take sila ng time manood at sumilip at mukhang na-enjoy naman nila. Oo. At saka yung hindi lang, sabi mo nga, walang nag-utos. Gusto rin talaga Gusto rin nila. nila Oo, panood. kasi nandun yung curiosity and desire. Mm, So, mas lalo siyang wow, thank you, sobrang thank you. So, ang sarap lang ibalik din ng energy back. Yes. Yeah. Na thank you din na nagmi-make kayo ng time. Yes, to watch. And At dahil dun- tinoris pa. Sino? Oo, kasi Nabaliw So, yung internet. Oo, Oo, kasi nabaliw si yung Justin internet. yun, no? Si Justin sa si Yung Stel. story. Ayaw sila. Okay. So,
Yung mga nakapanood ng, there was a big, music museum, yung unang halakakan, nagda-drop na ng Easter eggs ang Spit Yeah. sa show na yon. So, ang next Easter egg was a silhouette of the onesie office na nagbaliw, Coming soon. sobrang sa Twitter ay nagtrending. So, naging viral yung post na yon, nakalagay lang ay coming soon. Tapos, ang isa pang Easter egg, si Justin saka si Stel, nung nanood sila ng borrowed, I Love You. Basta No a show in Change. Eastwood. that show in Eastwood sa Rep Theater. Nag-drop rin sila ng stories na parang naging Easter egg na rin yon. And na-sold out yung Aliw show. Yung entitled Badum Dam. Yes. So, which is another Easter egg Yeah. because ito ay play on words ng Badum Down ng Mama Mo Fish game, guessing game ng Spit, at yung single ng SB19 na Dam. So, Easter egg rin yun. Tapos yung poster pa ay yung 5 boys. Oo, 5 Yes. boys ng Spit na parang boy band. Oo, eme. pinilit namin Correct. si Ariel tsaka si Ding Dong. Ng boy band. Boy band sila that day. So, Oo. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. So yung mga tao parang ito ba yun? Ito ba yun? Nakakatawa yung mga fan theories. Yes. Yun. Oo. They had equations like, I don't know how it went, pero Ani, kung nakikinig ka, alam ko meron kang equation parang, tingnan nyo, Spit, SPIT, 19 plus 20 plus 21 equals 19. May ganun silang equation. Oo. Meron nga. Tapos yung selling time na imbes na 11:59 ay naging 1958. 7:58 p.m. Kasi yung 58 ay mukhang SB. May ibang nakakuha. May ibang nakakuha. May ibang parang, wala lang to. Nakakatuwa lang yon yung time na iniisip natin yung parang, paano natin to, even yung show title, na parang, sige, i-hint natin, but again, meron tayong onting deniability na just in case, biglang hindi matuloy, at least pwedeng mag-survive yung show na kasi nga sobrang busy ng schedule nila. Grabe. What a time. Kasi up until the show itself, may conflicts pa rin Sa sked, diba? Para may photoshoot pa yes. sila, may another artist. Ganun kagulo yung schedule nila. Yes. Kasi understandable naman. Because they do other endeavors o solo endeavors also. Yes. So, parang tsaka may endorsements pa sila. Yes. Yes. Tayo pa nga lang gulong-gulo na sa sked natin. Sa atin pa lang. So, pinagsama yung dalawang magulo. Yes. Actually, kahit yung nakakatawa na nag-land siya sa, anong date nga ba yan? March 14. Bakit specifically sa Aliw Theater yung venue ng show? Hindi naman dahil merong show or may potential show with SB19 ang nangyari doon ay merong dapat show na iba yung magpo-produce on that day. Pero sa Aliw din. Tas parang inalok namin yung date na yon sa SB, not really knowing kung matutuloy ito. Kung tutuloy yung producer. Pero parang, ito na yung parang pinakapapasok dun sa promotional timeline niya for Dam. Pwede ba kayo dito? 14 or 15? Tapos sabi na, pwede kami March 14. That was a Friday. So parang, okay, I guess we're doing this. Parang ganon. And hindi tumuloy yung producer. Yes. Hindi tumuloy yung producer. So parang kami, oh no, what do we do? So ang ginawa namin ay, Being in the moment. yes, and all. ganito kami. Pao, kung nakikinig ka, ganito kami kawalang 5-year plan. So parang, ituloy na natin. Ituloy. Okay. So parang, hindi siya tumuloy. Di bale, at least alam natin na available yung Aliw Theater that day.
Kasi nga, kung sila yung naka-pencil book doon. So parang, sige, kami na lang magpo-produce on our own. Gagawin namin ng paraan to. And that's like just a few weeks Yes, before. yes. Like, Grabe 3 yun. weeks. Siguro diba? gusto ko lang din i-share na itong conversation na kaguluhan na to na hindi tutuloy si producer, etc. Sa chat lang to nangyari. Hindi kami na ganito. Oo. Ay, tuloy pa rin natin? Sige. Sige, tuloy pa rin. Sa chat. Laban. Oo. So nilaban namin. And I think that time, yun yung biggest show natin Yes. ever. At that time. At yeah. that time, after Skydome, yun yung biggest audience natin. And then, self-produced siya. Like, we had, nagpatulong tayo kay Joaquin, Yes. pero wala tayong idea kung parang gano'n siya kalaking undertaking Right. until it was there. Yeah. Na parang it being a formal performance venue, meron pa palang mga kailangan na permit, fire K9. ganito, may K9, kailangan may first aid. Lahat yun, parang nalaman na lang namin habang ino-organize yung event. Na parang, grabe pala to. Exciting talaga. Grabe pala Exciting to. times. Time na to. Tapos, I guess, dahil improviser tayo, ay okay lang. We roll with the punches. Correct. Diba? At parang, okay, sige, kailangan yan, gawin natin. Hindi siya yung parang, ang daming kailangan, wag na lang natin gawin. Dahil nga, ito na nandito na Parang, nauna yung plano ng may magpo-perform, hindi pa nasi-set up yung show. Parang Kasi, ganyan nangyari. Halimbawa yan ng susuka pero hindi Susuko. susuko. Totoo. Meron kang gusto sabihin Oo, eh. kasi naisipan ko ng rhyming yung susugal, pero wala akong maisip right now eh. Susugal, pero hindi susugod. O, babalikan. Susugal, Sa next season na. pero... Hindi duduwal. Bagay Yan. yan. Ganda. Susugal, Pwede. pero di duduwal. Ganyan. Oo naman tayong lahat, Oo, ano? diba? Pero susuka. Oo. Pero hindi susuko. Pero yung contribution, susugal, pero di duduwal. Ganyan. Oo. Gusto ko sabihin din, sobrang laki ng tiwala din natin sa isa't isa. Sobra. Ay, At grabe. Sa audience na manunod, even if ganun lang yung, alam mo yun. We sold it in 1, 2. like less than 3 weeks. Oo. Tapos parang hirap na hirap pa ako mag-invite ng mga tao na alam kong fans ng SB19. Oo! Kasi Natin hindi nga pwede sabihin. So parang, basta manood ka. Ako rin. Kasi sinasabi ko, kung manunood kayo ng show, yung March 14. Oo. Ako, alala ko, may mga nagtatanong sa akin na friends. Ang sinasagot ko lang ay, hehe, ito lang yung pwede kong reply. As in, sinasabi ko explicitly, ito lang ang pwede kong i-reply. Hehe. Tapos yun. Ay, what a time. Crazy time. I-relive naman natin yung memories of the day of the show. So ang nagdumating were Stel, Justin, and Pablo. Tapos, we'd have a tech run kasi before our show. So, we just run yung mga LED and, curtains and all of that, the audio. And kasama sila doon. Pero si Pablo kind of needed a little bit of convincing. Kasi manunood lang dapat gusto niya siya. talaga gusto niyang manood. And So, observe. yun talaga Oo. in-express niya talaga na gusto niya manood. Pero parang, I guess, nag-enjoy naman sila. Kaya parang, sige nag-yes na rin Last eventually. Last minute. Last minute. But- Siya naman nagsabi na gusto ko na. Gusto ko na, oo. So, ang nangyari was, dahil ang show namin ay 2 sets. So, in the first set, nanood lang sila. So, hindi pa rin sila ina-announce. Yeah. Pero, parang the whole time, Dam was playing. Yeah. Ano parang, Oo. sobrang kinurate natin siya na Oo, even yeah. the open house music, Oo. Was may the Easter eggs instrumental. pa rin, May diba? May Easter eggs pa rin. Pero, nung pag-open na ng curtain, spit lang. Oo. Wala pa rin sila. So, siguro, Tsaka kahit yung OBB na video, meron nandun ding, sila. nandun pa rin sila eh. So parang, tama kasi may theme pala tayo. Yes. Pop culture. pop Celebrating culture. Filipino pop culture. Kasi nga bilang nasa Aliw Theater tayo, which is one of the pop culture, para siyang pop culture venue. So, ang ginawa doon, ang theme ng show na yun was pop culture. So, Yeah. kung ano yung sumikat nun pa, and then eventually
So, Sumikat. superstar. Sumikat ang diba? spit. Oo. So, yung mga, kung ano yung mga naging pop culture Yes. icons, right? So, we'd have Sharon and Gabby. From cinema to TV have- to TikTok. Oo. Wow. And syempre, kasama sila doon. Na ginawa nila yung Ikaw. Oo. Oo, so andun sa montage ng OBB nung start ng ng show. Mm. So, So Easter egg pa rin. Easter egg pa rin yun. Easter egg pa rin up until the very end. Habang show na Easter egg pa rin. Grabe, kung ako yung audience nun, sorry, parang kinikilitin na ewan. Oo. Kaya feeling ko, kung 18 ako. Hindi tapos ba? Ano ba, lalabas pa? Hindi. Okay. Naisip ko lang yung experience nila. Yes. Oo. Kaya nun, when we did the first set per usual. Patay mali siya. Oo. Sobra. The same, ganyan. Tapos, nung second set, we started with Mama Mo Fish. And how it goes is, we teach the audience how to sing the song kapag nag-guess na nung guesser ang word. So, pero, ang pag-introduce was, ang magtuturo ng song sa inyo are Stel, Pablo, and Justin of SB19. So, wow. So may pag-grand entrance din sila na. Run in. But they had their own dance. Sila gumawa din nun. Yes. On the spot. Sila lang naggumawa ng dance na yun na kami. Ang hirap. Oo, parang for the first time, ang cute ng sayaw natin sa Mama Mo Fish. For the first time. Parang rabbit, tsaka yung Ding dong. Ang cute. Tapos nakakaloka yung sabay-sabay sila. Oo. Kasi never tayo naging ganun. Oo, parang magkakadikit yung puso Parang nakasync lang sila. Parang, Pag inon. Oo. Nalala ko pa, sabi mo, ganun pala, dapat laruin yun. oo, ganun pala siya Yung dapat kahit sa nag- stage. Kahit nagpapahula ka. Oo, ganun sumasayaw. din. Oo. Rhythm pala. So, yun yung nangyari. So, sila yung nag-lead nung dance every time. Pero yung magandang bonus ay yung on the very last word, si Justin yung kumuha ng mic. Like, Grabe yun. hindi natin Ganda, in-expect. Hindi natin Yes. expect. Hindi natin inutos. Wala yun sa plano. Dahil hindi natin winner-shop yun. Yes. Oo. Yes. Oo. Hindi natin workshop yung Mama Mo Mama Mo Fish. Fish. Kumuha siya ng Siya mic. yung nagpahula. At siya yung nagpahula. nagpahula. At Ang ang ganda. ganda ng Correct. clue niya. Malinaw. Oo, eh. Nag-rhyme, sumasayaw siya. Yes. Kala mo, kasama natin siya sa ibang shows. Oo. Diba? Ganun. Sabi nga nila na nagpa-practice daw sila before nung nasa sila, nung first set. Okay. And hindi lang Pinapasadaanan na yun. yung game. Oo. Hindi lang pala yun. They actually asked kung ano yung susuotin namin. Oh, yes. Actually. Sakto, nagpa-custom kami with Happy Happy ng custom na outfits. And then, Na earth colors. Na earth colors. Parang napag-usapan na kasi. So, we showed them, parang ito yung mga susuotin namin, each person, ganyan. Minatch nila. Tama. Yes. Actually. Grabe yun. Kaya, even if, sa lahat ng picture, naka-theme din sila. Kahit nga si Pablo na last minute lang siya. Naka-match din Oo, siya. naka-match din Oo, siya. naka-earth colors din siya. So, talagang, Thank you. Sobrang bait nila. As in, nung nagte-tech run tayo, tas hindi pa nila games, nanonood Nanonood. talaga Oo. sila, nakikinig Yes. sila. and then, we did, so, tatlo sila na nagmama mo fish. After nito, after that game, it was just, Sumayaw mo na tayo. Ay, tama, tapos nag-dance kami. Nag-dance. On the last word. Alam Yes. mo. Tapos, ang tinuro lang kasi nila sa atin na choreo First ay half. yung first half ng Ng chorus. chorus. Oo. Yes. Pero inaral natin. Inaral namin on our own. Yung Correct. second. Na nagulat sila na alam natin yung Yes. second half. Yes. At saka, nung nagre-repost na ako ng stories talaga na tinag yung spit, sobrang proud ko din sa atin. Ang ganda natin tignan. Diba? Ang ganda-ganda. So, thank you. Yeah. After nun, bumaba na si Pablo nun eh. And, Nanood na siya. and, Nag-spelling bee pa siya. ay, tama. Ay, oo. Nag-spelling Tama, siya. tama, tama. Yes. So, promote nila yung tour nila at tinanong na, gusto niyo ba ng more improv Tapos with wala SB19? naman na palang ticket yung show nila. Ano? Ubus na pala Ubus naman yun. na pala Oo. agad. The next day yung Selling. ang At selling. ubos agad. Tapos parang ilang minuto lang sold out. Oo. Yeah. Thanks to us. No, hindi, joke. Yung natatawa nga ako na yung parang onting backlash online was parang, nako, dumami na naman yung nakapanood na casual sa SB19. Kasi
ang assumption ay yung Yes, audience yes. ng Spit ay hindi necessarily audience ng SB19. Yeah. So, nung na-introduce sila sa audience ng Spit, so, parang yung feeling ng mga hardcore SB fans ay parang, oh my Kaagaw God. pa. Meron pa Kaagaw. tayong dagdag kaagaw sa Huwag tickets. kayong mag-alala dahil naubusan din kami. Oo, hindi rin kami Don't nakabili. worry. Lahat tayo naubusan. Parehas And- lang po. That's such a good problem to have for them. Oo naman. Happy kami for Sobra. them. Sobra. At saka, if there's more demand, mas more output ang ilalabas. Yes. Oo. Oo. So, diba, hopefully, there's time na, 14. Yun lang, ang ganda. Ang ganda niyang experience. And lahat ng games na nilaro nila from ABC Soap, Mm. and then, ano pa ba yung mga iba? ikaw. Ikaw. Parang Ay, Eddie, grabe, Eddie. para ang tagal na nilang Eddie. nag-improv. Eddie. Diba? Hindi pa sila. Nag-Eddie. And yung, of Oracle. course, yung Oracle with you. Oh, yeah. Sila yung OJT. OJT. Pamangkin. Pamangkin. And ang dami nilang answer Yes. Oo. Naalala ko nung nagte-tech run tayo, tapos sa setlist, sabi mo, Mon, parang, ang konti ng games ni Angelica, pero nakita ko Oracle with them. Parang, okay na Well, ako. okay. Bawi na bawi. Okay na to. And then, gusto ko lang i-share because Pablo sat the other games out except for yung Sam. Tapos na niya nag-end ng Oracle. When we were sharing at the end of the show, sabi niya na, nung nanonood lang ako, nakangiti lang ako the whole time. No, kasi he was also so very proud of Justin and Stel. So, syempre, proud na proud siya sa bandmates niya. And tuwang-tuwa lang siya sa nangyayari. So, sabi niya, the whole time na nakaupo ako from the first set to the last set, nakasmile lang siya. Actually, tinatawag ko na siya. Sabi ko, umakit ka na dito. Manonood pa ako. Kasi ganun siya ka-enjoy. Yes. Enjoy na Yes. enjoy And siya. sobrang curious talaga siya how it works. Yes. Enjoy na. Kasi, Inaaral niya. oo, kasi nung nasilip ko rin, papatawag ko na siya, ano talaga siya? Audience Tuwa mode. siya. Oo. Kasi baka minsan lang din, right? Kasi syempre, siya yung nagpo-perform. Yes. natin. So, Oo. Naalala ko noon, niraradyo ko sa ushers na pwede niya nang pabalikin si Pabs for the for the curtain call. Oo. Pero nag-request sila na parang wait lang, gusto daw muna niyang mapanood yung Enjoy na Oracle. enjoy etc. siya. So parang okay, sige go. I see. Nakakatawa. Oo. Tsaka dinidevelop niya yung 5-year plan natin. Ay, correct. Siya pala yung Siya pala yung nagdevelop para sa atin. Kaya pala nanonood. Thank you, ah. Sabi pa, wala kayong 5-year plan, ah. Sige. Ako nagagawa para sa Noted. Talagang, I think nandun yung sobrang kilig na, yung artist na sobrang gusto nilang alamin paano makakatulong how to make the show successful. Yeah. Like yung sa, ano nga yung dumi, Yeah. to learn what we're doing. I think nandun yung personal kilig ko na, wow, gusto ko tong makatrabaho yung mga Totoo. ganito. Yung attention to detail. Yung genuine interest and curiosity na nagtatanong talaga sila, Yes. hindi yung, improv, ganito lang. Ito lang yan. Oo. Siguro meron rin silang mindset na how do we make this work and paano kami makakatulong sa inyo Yeah. to have this, to make this more successful. Na na-appreciate naman natin immensely. Sobrang precious for me na after the show ay nag-decide sila to stay to do huddle and check out. Yes. Na essentially biglaan lang yun eh, 'di ba? Parang nagbigay sila ng cake. Tapos parang Sila pa picture yung- kwento kayo. Sila pa yung nagbigay. Parang kami sila wala yung- kaming wala gift kaming sa gift. kanila. Wala Sila kaming- may gift sila sa amin. ourselves. Woo. So, I am the meron silang gift. Tapos parang nagkaaya lang, guys, kasi mag-check out together. Tapos parang nagulat sila, parang, what? Ginagawa niyo to after the show? Tapos gumame sila. As in, Yes. It was like a good 30 minutes na nag-uusap-usap. And to think na may schedule pala silang maagang call time the next day. Diba? Ang ganda lang nung insights nila na shinare sa atin. So, parang na-appreciate ko na parang meron tayong nakatrabahong artist na na-appreciate yung ginagawa natin. At yun, hindi sila nagsa-start or wala silang parang preconceived notion. Parang tinanggap nila yung improv the way it is. At hindi siya parang, ito lang yan, kaya ko yan gawin. And tinanggap nila tayo. Tinanggap nila Yes. tayo at parang natuwa sila sa napanood nila. Kasi nga, ibang-iba. From something, what they do is something like very precise, di ba? On the dot, dapat tamang tono, tamang timing, kara. Tamang Yeah. steps. Then, ang dami ko Oo, natutunan. Sabi ko,
Pablo, turo ko sa'yo yung rhythm. Hindi ganon. Tapos biglang na-discover nila na parang, wow, sa improv, pwede palang magkamali at parang welcome ang mistakes. And parang it actually gives new life to what we do. Parang sa mind blown sila about it. Correct. Na parang, masaya ako every time merong tao na nakaka-discover how joyful improv is. At applicable siya sa kahit na sinong tao, kahit artist or even an ordinary person. Pag parang na-realize na parang, wow, pwede pala to. Parang, yes, kaya pwede pala sobrang exciting and grateful na sila yung una nating experience ng ganitong big collab. Kasi parang it opened doors to like, sino pa kayang artist na ma-appreciate. Actually, to Angelica's point, a big collab, but maybe a lesser known collab na sana mapag-usapan namin sa season 2 kasi season 1 to, right? So, kasi nag-collab rin kami with none other than national artist, Ryan Cayabyab. So, that's a topic for the next season. But siguro just for us to wrap up this episode, sino ang inyong dream collab? Sky's the limit. Sky's the limit, diba? Elfa ba? So, so hindi na kasama si Mr. C kasi nagawa na yun. Siya sa susunod. Dream collab. Ako, meron na matagal ko na itong iniisip eh. Carlos Agassi. Gusto ko yan. Carlos Agassi. And actually, nakikinig ako sa yung kanyang, sa TikTok niya. Very useful, very insightful. I feel that natutuwa ako how unapologetic he is, and natutuwa ako. Dream collab. Tama kayo, mali ako. Do what Listen works to your for me. doctor. Hindi ako doctor. Do what works for you. Ako, since una na rin nangarap si Bibay, ako sasabihin ko talaga kung sky's the limit is BTS na. BTS. I mean, nakapunta naman na si Hobie dito. But kung may isa pa, Cat's Eye, because we have Miss Sofia La Fortesa herself, the leader of Filipina. Nakilala ni Ding Dong as a baby. Baby. Kilala niya. So, Tita La Fortesa, if you're listening. Wow! Hindi. So, yun. Na-mention mo kanina Gary V. I think lahat naman tayo. Oo naman. Lahat naman Kasi yun tayo, rin ang Gary nasa V. dream list ni Arin. Also, bakit ko rin naisip na Gary V? Kasi sumasagot siya sa mga nag-ano siya, pagka may stories tayo or may post na nagustuhan niya, nagko-comment siya, nag-DM siya. So, sobrang na-appreciate ko. At also, fan naman ako rin ever since. Ako naman, ang personal ko ay, hindi ko alam kung paano to ina-navigate, pero gusto ko siya mangyari ay si Sasa Girl. Oy! Pa-street ko yun. Oo nga. Si Sasa Girl, bakit siya? Kasi feeling ko sobrang creative niya. Sobrang politically relevant siya. And so, may pagka-potty mouth siya. Parang iniisip ko, challenge yon for us kasi hindi tayo nagmumura on stage or whatever ganun. Pero parang feeling ko matcha-challenge tayo sa kanya kasi ganun siya. Yeah. And we're not trying to change that kasi yun ang kanyang authentic self. Pero sobrang curious ako how it will unfold kung magkakaroon ng pagkakataon magkaroon ng collab with Sasa Girl. Nice. Ako, iibahin ko lang a bit. Parang instead of a collab on stage, gusto ko makaka-collab si Kuya ng Bahay ni Kuya. So tayo, like PBB Season X Speed Pero tayo Edition. lang. Tayo yung housemates. Tayong 12 papasok sa bahay ni Voluntary Kuya. exit na. 13. After one. Tapos gagawin natin lahat. Yung kailangan gumising sa umaga, tapos sasayaw ng Pinoy ako. Ay, ang Tapos may mga ganda. task. Tapos
meron lang magvo-vote yung mga tao nang papalabasin sa bahay. Yung ganun. Gusto ko lang matry. Okay. Gusto ko rin malaman kung parang gaano natin katagal kayang magsama-sama sa isang confined space nang hindi nag-aaway-away or something. 2 days. 2 days season. Kasi diba, sabi nga sa start na episode, tinanong mo kung araw-araw na tayo nakikita, kinoconsider mo na ba as a family. So, dito magkakaalaman sa PBB. Pero lagi naman tayo nag-aaway, hindi naman tayo nagkulang doon. Totoo naman. Pwede kasi tayong umalis Dito, nandun tayo. Wala kang escape. Hindi ka kakain. Pwede. Oo, may mga tasks sila na pag hindi nyo nagawa ng maayos, wala kayong weekly budget. Hindi tayo paglulutuin ni Papu. Ano? Hindi ka magluluto. Tapos hindi ka magluluto to. Tapos magluluto siya. Si Monica. Alam mo doon, ang cute. Kasi feeling ko sobrang competitive natin. Kung ano man yung task ahead, mag-focus tayo doon. Kailangan nating manalong lahat. Diba? Mga ganun. Ay, kailangan walang matanggal. Yun pa rin yung goal. Yun yung goal. So parang ano pala siya, Spit versus Kuya. Hindi pala versus each other. Correct. Grabe, Lord of the Flies. Spit versus the world. Paunahan na lang umalis. Ganun na lang. Kasi diba yung voluntary mechanics ngayon, exit. Death race. Yung Pero kuya, ano yung rational? ang sarap tanongin mo. Nakipag-argue sa kanya. Tas yung Monica, voting niya. pumasok ka sa confession room. Bakit? Bakit? yung voting niya mentee. Sound meter. Ang ganda. Gawin natin. Uy, oo. Pinoy Big Brother Spit Edition. Yes. Pero pag nanalo tayo, ate na yung bahay. Ang ganda. Yun na yun. Pwede ba? May spit house na. Spit yun house. na rin. Yun. Bakit feeling ko ang gagawin lang natin doon mag-rehearse? Doon. Kasi yun lang ang time Oo. Magkasama naman na tayo. Diba? Ganda. Ganda. Hi. Meron pa? At- Meron pa bang call? Angelica. Ano? Meron na. Oo. Gary V nga ba yung Si answer Gary V. mo? Well, umoo ako doon sa Dream Collab ni Aaron nga, na na-mention niya kanina nung nagchichikahan tayo. Pero yung personal, wala akong maisip. Pero gusto ko yung idea mo. Diba? Na na hindi siya tao. Hindi boses siya. Disembodied voice siya. Ganda. At dahil dyan, dito nagwawakas ang episode ng Tawalets with Spit. At kami ay mag-exit voluntarily sa studio na to. Magna-nominate kami. Nominate. Salamat. Salamat. It has been an enjoyable 12 episodes. Yes. 12 episodes, Of one season, Yes. spanning almost a year of recording and trying and scheduling. But here we are. Kung umabot ka dito sa episode na to, Ano yun? ayos. Ano yun? Susugal, pero hindi duduwal. Pero susuka, Pero hindi susuko. Ganun yun. Thank you, guys. Thank you. Salamat. See you, see. Pinoy ka! Ding 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 ding. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Housemates, pumasok sa confession room. Huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Ding 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 Ito ding na. ding ding. Spit Manila. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.